kung ngayon nakikita na rin yan itong mga abogado na mahahawak po sa kaso ng Pangulong Duterte, what are the next legal steps na po pwede po nilang gawin kung maliit na ang tsansa nila ngayon for interim release? Between now and September 23, kung saan Yes po. mangyayari yung confirmation of charges, marami silang challenges na pwedeng i-file, no? Pwede nilang i-challenge yung validity ng warrant, yung issuance ng warrant of arrest. Pwede nilang i-challenge yung validity ng implementation ng warrant of arrest. Pwede nilang i-challenge yung jurisdiction mismo ng ICC to try Mr. Duterte. Sasabihin nilang hindi na tayo miyembro, umalis na tayo, so dapat wala ng jurisdiction ng ICC. Oo. Pero attorney, ano nga po ba talaga ang mas maayos na paliwanag doon? Kasi ang dami pong nagbigay ng mga legal na opinion on that. Kayo bilang isang ICC accredited lawyer, what's the answer doon sa paulit-ulit na tanong na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Pumirma tayo doon sa may Rome Statute, no? Nakalagay doon na kahit na mag-withdraw ang isang state party kagaya natin, magkakaroon pa rin ng jurisdiction ng ICC sa mga krimen na nangyari habang tayo ay naging miyembro, no? And the fact na si President Duterte nag-withdraw siya sa ICC, parang implied admission yon na talagang naging valid sa atin yung ICC statute, no? So hindi mo po pwedeng sabihin na valid yung aming withdrawal pursuant to the ICC rules pero hindi valid yung pag-take ng jurisdiction ng ICC sa lahat ng krimen na nangyari nung miyembro pa rin tayo.